Matapos maitaboy ng Hero Party ang Demon Lord, nagawa nilang masil ito. Ngunit kahit na ito ay isang napakalaking tagumpay, alam nilang hanggat hindi nila ito ganap na matatalo, ang mundo ay patuloy na nasa panganib ng pagkawasak. Lahat sila ay nakakaramdam ng bigat ng konsensya dahil hindi nila natapos ang kanilang misyon. Subalit, sinabi ng kanilang leader na may pag-asa pa, dahil naniniwala siyang balang araw, may lilito na bagong bayani na magpapatuloy sa kanilang iniwang misyon at tuluyang tatalunin ang Demon Lord. Pagkalipas ng ilang taon, ang A-rank party na Thunderpike ay nasa kalagitnaan ng isang public dungeon raid. Habang ang dalawang melee fighters ay umaatake, ang magic users naman ay nagsisimulang mag-cast ng kanilang mga spells. Dahil sa buffs mula sa supporter ng party na si Yuka, nagawa nilang pabagsakin ng isang Hydra sa record time. Individual, malalakas na ang mga miyembro ng Thunderpike, ngunit kapag nagtutulungan sila, halos wala nang makakatalo sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit marami silang tagahanga. Bagamat mukhang perpektong team ang Thunderpike sa panlabas, hindi talaga sila magkasundo gaya ng iniisip ng karamihan. Sa katunayan, pagkatapos ng kanilang stream, inihayag ng Red Mage na si Yuka na magkukwit na siya sa Thunderpike, epektibo kaagad. Ang leader ng party na si Simone ay nagtanong kung bakit nais niyang umalis. Ipinaliwanag ni Yuka na hindi siya nakakatanggap ng patas na bahagi ng kanilang reward money. Napakaliit ng nakuha niyang pera ngayon kaya baka kailanganin pa niyang umutang sa payday loans na isang sitwasyon na ayaw niyang maranasan. Sinubukan ni Simone na bigyang katwiran ang mababang sahod ni Yuka, sinasabing hindi naman daw siya masyadong nakakatulong sa party. Sumingit naman si Barry at sinabi na hindi naman talaga lumalaban si Yuka. Ang ginagawa lang daw niya ay sirain ang durability ng kanilang mga items gamit ang kanyang mga walang kwentang enchantments. Hindi makapaniwala si Yuka na tinawag ni Barry na walang silbi ang kanyang enchantments, ngunit hindi lang si Barry ang nag-iisip ng ganito. Ang tanging miyembrong naniniwalang kapaki-pakinabang si Yuka ay si Jamie, pero iyon ay dahil magaling siya sa pag-set up ng kanilang streams. Sinabi ni Camille kay Yuka na kung gusto niyang mas mataas ang bayad, kailangan niyang maging mas aktibo bilang miyembro ng team. Ngunit hindi sang-ayon si Yuka sa sinabi nito dahil, ayon sa kanya, wala siyang karapatang magkomento bilang healer lang ito, at si Yuka ang laging nagpoprotekta sa kanya tuwing may laban. Ang hindi pagpapahalaga ng team sa kanyang trabaho ang pangunahing dahilan kung bakit gusto niyang umalis. Gayunpaman, tinanong siya ni Simone kung sigurado ba siyang kaya niyang mabuhay ng mag-isa kung aalis siya. Sinabi niya na ang tanging dahilan kung bakit nasa B-rank si Yuka ay dahil magkaibigan sila mula pagkabata at tinulungan niya itong makapasok sa Thunderpike. Dagdag pa niya, kahit umalis si Yuka, magiging maayos lang ang grupo kahit wala siya. Dahil malinaw na hindi pinapahalagahan ng Thunderpike ang ambag ni Yuka sa grupo, desidido na siyang umalis. Nasayang niya ang 5 taon ng kanyang buhay sa pagsuporta sa team na ito, at bagamat hindi aabot sa ganitong tagumpay ang grupo kung wala ang tulong niya, lahat sila ay naniniwala pa rin na wala siyang silbi. Kaya naman, hindi nila siya mamimiss kahit umalis siya. Ngayon, opisyal nang umalis si Yuka sa Thunderpike. Dumiretso siya sa guild receptionist upang magtanong kung may available na trabaho. Nagulat ang receptionist na isang sikat na adventurer tulad niya ay naghahanap ng gig, kaya tinanong niya kung may nangyari sa Thunderpike. Ipinaliwanag ni Yuka na nag-quit siya, hindi naman nagulat ang receptionist dahil nangyayari naman daw ito sa iba't ibang grupo. Binigyan niya si Yuka ng form na kailangang punan para mahanapan siya ng bagong party. Matapos punan ng form, inabot ito ni Yuka sa receptionist. Sa mga sandaling iyon, biglang may batang babae na tumakbo papunta kay Yuka at yamakap sa kanya ng mahigpit. Ang pangalan ng babae ay Marina, isa sa mga dating estudyante ni Yuka noong nagtuturo pa siya ng preliminary adventurer classes kalahating taon na ang nakalilipas. Natutuwa si Yuka na maayos ang lagay ni Marina. Nagtanong si Marina kung bakit naroon si Yuka, kaya sinabi niyang naghahanap siya ng bagong party dahil kakalabas lang niya sa Thunderpike. Hindi na hinayaan ni Marina na tapusin ni Yuka ang kanyang paliwanag dahil kung naghahanap siya ng bagong party, gusto ni Marina na sumama si Yuka sa kanilang grupo. Pumayag si Yuka sa mungkahi ni Marina. Ilang minuto pa ang lumipas, nakaupo na si Yuka kasama si Marina at ang iba pang miyembro ng kanyang party upang pag-usapan ang posibilidad ng pagsali niya. Gustong-gusto ni Silk ang ideya na sumali si Yuka sa kanilang grupo, ngunit nagulat siya na isang bihasang adventurer tulad ni Yuka ay nais sumali sa kanilang D-rank party. Si Yuka ay kasalukuyang B-rank,
kaya madali sana siyang makakasali sa mas magaling na grupo. Pero sinabi ni Yuka na ayos lang sa kanya ang sumali sa isang D-rank party, at sa totoo lang, mas gusto pa nga niya ito. Noong nasa Thunder Pike pa siya, palaging high-level missions ang tinatanggap ng grupo, kaya napipilitan siyang bumili ng maraming magic items para maghanda, na nagdulot ng sunod-sunod na pagkakautang. Gusto niyang magpahinga muna at mag-focus sa mas simpleng mga quest. Dahil sang-ayon naman sina Marina, Silk, at Ryan, opisyal nang sumali si Yuka sa kanilang grupo. Ang kanilang unang misyon bilang grupo ay ang pagkuha ng magic iron ore mula sa Pain to Mine dungeon. Matagal na simula noong huling nakaramdam si Yuka ng excitement para sa isang misyon, at nagbalik sa kanya ang maraming alaala noong nagsisimula pa lamang siya bilang adventurer. Naalala niya na ang dungeon na ito ay may maraming magic ore veins sa ika-6 na palapag. Tama naman ang sinabi ni Silk, ngunit nais nilang iwasan ang pakikipaglaban sa boss ng ika-5 palapag. Kaya iminungkahi ni Yuka na magsimula sila sa ika-4 na palapag. Pagpasok nila sa dungeon, si Marina ang nauuna, gamit ang isang stick upang tiyakin na walang mga traps sa daraanan. Napakasaya ni Yuka dahil ginagawa ito ni Marina ng eksakto tulad ng itinuro niya noon. Pero sinabi ni Yuka na siya na ang mauuna dahil mayroon siyang mas epektibong paraan. Hindi maintindihan ni Marina kung ano ang ibig sabihin ni Yuka, lalo na't wala naman silang scout o thief sa grupo para maghanap ng traps. Ngunit kahit totoo ito, may dalang magic item si Yuka na magagamit sa ganitong sitwasyon. Ito ay isang detection lamp, at dahil sa isang espesyal na klase ng langis, naiilawan nito ang mga traps upang makita nila ang mga ito na parang may scout na kasama. Napakakapaki-pakinabang ng lamp na ito, at pinahanga nito ang buong grupo. Tinanong ni Silk kung ayos lang bang gamitin ni Yuka ang kanyang detection lamp dahil ang espesyal na langis na ginagamit dito ay mukhang mahal. Sumang-ayon si Yuka na normal na mahal ito, pero ipinaliwanag niya na siya mismo ang gumawa ng langis gamit ang kanyang alchemy, kaya halos wala itong gastos sa kanya. Nagpatuloy ang grupo sa paglalakad sa pasilyo ng dungeon, maingat na iniiwasan ang mga traps hanggang sa biglang tumigil si Yuka. Nararamdaman niyang may kakaibang bagay sa unahan, kaya binalaan niya ang lahat at sinabing maghanda para sa isang laban. Pagpasok nila, hinarap sila ng isang grupo ng Buggles. Si Silk ang unang umatake at napatumba ang isa sa mga kalaban, habang tumakbo naman si Marina upang sugurin ang natitira gamit ang kanyang hammer. Habang lumalaban si Marina, nagcast si Yuka ng magkakapatong na physical enchantment sa kanya para mas mapahusay ang kanyang laban. Kasabay nito, nagcast din siya ng debuff sa mga Buggles upang guluhin ang kanilang galaw. Habang disoriented ang mga kalaban, sinunggaban ni Marina ang pagkakataon at sa isang mabilis na galaw, naputol niya sa kalahati ang 2 pang Buggles na ikinagulat niya mismo. Tinanong niya si Yuka kung ang kakaibang pakiramdam habang lumalaban ay dahil sa kanyang magic at kinumpirma ito ni Yuka. Sinabi niyang nagcast siya ng 3 klase ng enchantment kay Marina upang tulungan siya sa laban. Hindi makapaniwala si Rain na nagawa ni Yuka ang 3 enchantments ng sabay-sabay at lalo na nang walang kahit anong incantation. Pero para kay Yuka, hindi iyon ganoon kahanga-hanga kaya sinabihan niya silang magpatuloy na lang. Habang naglalakad sila sa mine, tinanong ni Yuka ang mga babae tungkol sa karaniwang routine nila sa pag-explore ng dungeon. Proud na ipinaliwanag ni Marina na palagi silang nagpapahinga pagkatapos ng bawat palapag at sinusuri ang kanilang kagamitan, tulad ng itinuro ni Yuka noon. Dahil dito, iminungkahi ni Yuka na magpahinga muna sila bago magpatuloy. Pagkatapos ng kanilang break, sinuri ng grupo ang kanilang mga kagamitan, at dahil maayos naman ang lahat, nagpatuloy sila papunta sa susunod na palapag. Sa ikalawang palapag ng dungeon, bigla silang inambush ng isang grupo ng undead miners. Ang tanging paraan para talunin sila ay ang paggamit ng holy magic ni Rain, kaya kinailangan ng lahat na protektahan siya habang nagcha-chant siya ng spell. Si Marina at Silk ang unang pumwesto para sa depensa, pero sinabi ni Yuka na siya na ang bahala. Nagcast siya ng Blessing of Light sa lahat, at bagamat hindi nito tuluyang natatalo ang undead miners, napigilan nitong makalapit ang mga ito, isang napakahusay na defensive measure. Sa wakas, natapos ni Rain ang kanyang Holy Light spell at ginamit ito upang burahin ang mga undead miners. Nang maging ligtas na sila, pinuri ni Marina si Rain sa mahusay nitong trabaho. Pinasalamatan din siya ni Yuka, dahil kakaunti lang ang mga taong kayang gumamit ng light magic sa ganitong antas. Gayunpaman, sinabi niyang malamang ay naubos ang maraming mana ni Rain,
kaya nagcast siya ng refresh mana upang maibalik ito. Hindi makapaniwala si Rain na kaya ni Yuka ang skill na ito dahil napakabihira nito. Ang refresh mana ay ganap na nagbabalik ng mana ng sino mang gagamitan nito, at ang pagkakaroon ng skill na ito ay sapat na upang gawing napakahalaga si Yuka sa anumang party. Pero para kay Yuka, tila o walang si Rain dahil natutunan niya ang refresh mana para lang punuan ang kakulangan ng isang obscure job tulad ng pagiging red mage. Habang naglalakad muli ang grupo, nagsimulang magbuhos ng likido si Yuka sa lupa. Tinanong siya ni Silk kung ano ang ginagawa niya, kaya ipinaliwanag ni Yuka na binubuhusan niya ng holy water ang kanilang mga bakas upang pigilan ang mga undead monsters sa pagsunod sa kanila. Nababahala si Silk at nagtanong kung hindi ba sayang gamitin ang holy water dahil mahal ito. Ngunit sinigurado ni Yuka na ayos lang, dahil siya mismo ang gumagawa ng holy water. Nagulat ang buong grupo na kaya ni Yuka gumawa ng holy water kahit hindi siya isang priest. Ipinaliwanag niya na mayroon siyang espesyal na paraan, pinupurify niya ang mga abo ng undead na nadefeat nila. Nagawang gawing holy water ni Yuka ang mga abong nakuha niya mula sa undead miners, at higit pa itong sapat para sa dami ng holy water na ginagamit niya. Pagdating nila sa ikatlong palapag ng dungeon, iminungkahi ni Yuka na magpahinga muna sila muli dahil magsisimula na silang magmina mula sa puntong iyon. Dahil matagal na rin mula nang huling beses silang kumain, inilabas ni Yuka ang kanyang mga cooking utensils mula sa kanyang magic bag at sinabing siya ang magluluto ng kanilang pagkain. Bagamat hindi naman bihira ang magic bags, ito ang unang beses ni Rain na makakita nito ng personal, kaya't sobrang excited siya. Nagluto si Yuka ng sausage at itlog sa kawali, at habang ito ay niluluto, inilabas niya ang isang espesyal na kaldero. Pinanood ng mga babae habang tinapat ni Yuka ang gilid ng kaldero, at biglang napuno ito ng sabaw. Ipinaliwanag ni Yuka na ang kaldero ay isang bihirang artifact na natagpuan niya sa isang royal palace ruin. Ang kaldero ay otomatikong napupuno ng random na sabaw tuwing gagamitin ito, kaya't napakahalaga nitong dalhin sa mga ganitong misyon. Lubos na nagpapasalamat ang mga babae kay Yuka dahil ito ang unang pagkakataon na nakatikim sila ng masarap na pagkain habang nasa gitna ng isang dungeon mission. Ngunit nang tingnan ni Silk ng mas mabuti ang pagkain, napansin niyang may mana na nagmumula rito. Tinanong niya si Yuka tungkol dito, ngunit sinabi lang ni Yuka na wala namang espesyal sa pagkain dahil inihanda lang niya ito ng may pagmamahal. Gayunpaman, posibleng hindi sinasadyang ma-enchant ng kanyang alchemy skills ang pagkain, pero hindi naman daw ito magiging problema. Sa wakas, nakarating sila sa ikaapat na palapag ng dungeon, kung saan hinarap nila ang isang rock lizard. Habang sumugod ang halimaw papunta sa kanila, agad nagcast si Yuka ng slow spell, kaya't halos hindi na makagalaw ang rock lizard. Sinamantala ito ni Marina at sumugod upang umatake. Karaniwan, hindi siya magtatangkang gawin ito, pero dahil sa enchantments ni Yuka na nagbuff ng kanyang lakas at stamina, nagpasya siyang gamitin ang kanyang magic blade ability. Sa isang mabilis na galaw, nagawang pugutan ni Marina ng ulo ang rock lizard. Pagkatapos ng laban, lubos na napagod si Marina dahil ang paggamit ng magic blade ay kumokonsumo ng napakalaking mana. Ngunit hinikayat siya ni Yuka na patuloy itong gamitin hanggat maaari dahil kalaunan, masasanay din ang katawan niya rito. Sa ngayon, nagcast si Yuka ng refresh mana upang maibalik ang kanyang lakas. Sa palapag na iyon, maraming magic auras, kaya nagsimula ng magmina si Yuka kasama ang mga babae. Matapos ang ilang sandali, nakapagtipon sila ng napakaraming magic auras na ikinatuwa nilang lahat. Tinanong ni Yuka kung sapat na ba ang kanilang nakuha upang matupad ang requirements ng kanilang quest. Ngunit sinabi ni Silk na kailangan pa nila ng kaunting magic auras. Sa kasamaang palad, wala ng magic auras sa palapag na iyon, kaya ang tanging opsyon nila ngayon ay talunin ng 5th floor boss at bumaba sa 6th floor para makuha ang natitirang auras. Hindi natuwa ang mga babae sa ideyang ito dahil ang 5th floor boss ay tinatawag na Novice Crusher Steel Crab at hindi sila sigurado kung makakaya nilang mabuhay laban dito. Ngunit sinabi ni Yuka na huwag silang mag-alala dahil gagawin niya ang lahat upang harapin ang boss mag-isa. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa pintuan ng boss's room. Bago sila pumasok, inilabas ni Yuka ang isang camera artifact. Nakilala ni Rain ang artifact na iyon at tinanong si Yuka kung plano ba niyang i-livestream ang laban. Ngunit ipinaliwanag ni Yuka na i-record lang niya ang laban para mapag-aralan niya ang mga pagkakamali niya pagkatapos.
Dahil magre-record na rin siya, iminungkahi ni Marina na gawing livestream ito dahil sa tingin niya, magiging mas masaya iyon. Pumayag si Yuka, ngunit habang inaayos ang setup, napagtanto niyang hindi niya alam ang pangalan ng kanilang party. Tinanong niya ang grupo, ngunit sinabi ni Silk na wala pa silang naisip na pangalan at hindi pa nga sila opisyal na rehistrado. Dahil dito, tinanong ni Yuka kung may magandang ideya sila para sa pangalan ng team. Saglit na nag-isip si Marina at iminungkahi ang pangalang Clover, partikular na ang four-leaf clover, upang kumatawan sa kanilang 4 na miyembro. Gustong-gusto ng lahat ang pangalan, kaya mula ngayon, tatawagin na silang Clover. Napagtanto ni Yuka na ito ang magiging unang livestream ng kanilang party, at medyo masama ang loob niya kung siya lang ang makakakuha ng spotlight. Kaya tinanong niya ang iba kung gusto nilang tumulong sa laban, ngunit sinabi nilang okay lang na siya na ang bahala. Dahil dito, desidido si Yuka na ibigay ang lahat, nagcast siya ng Great Blink Shadow at Protector Shield buff sa sarili niya bago pumasok sa boss room. Pag-icing ng Steel Crab, agad itong umatake kay Yuka, ngunit dahil sa kanyang speed buffs, mabilis niyang naiwasan ang mga atake. Nang makalayo siya sa saklaw ng crab, nagsimula siyang mag-cast ng maraming debuff spells upang pahinain ang kalaban. Kapag sapat na itong hamina, nag-cast si Yuka ng gravity spell upang durugin ang steel crab laban sa sahig. Sa 1 minuto lang, natalo na niya ang boss, labis na nasiyahan si Yuka sa kanyang performance. Matapos ang laban, tinapos ni Yuka ang livestream. Agad na tumakbo si Marina at niyakap siya ng mahigpit, labis na humanga sa kanyang ginawa. Ngunit masyado siyang madiin sa pagyakap, kaya nagbiro ang iba na tigilan na ito bago pa mapunta si Yuka sa wheelchair. Matapos tiyaking ayos ang kanyang likod, sinabi ni Yuka sa lahat na dapat nilang dalhin ang katawan ng steel crab pabalik sa guild upang maibenta ang mga parte nito. Inilagay niya ang buong katawan ng halimaw sa kanyang magic bag, na malaking tulong dahil hindi nila ito kayang dalhin ng mag-isa. Sa ngayon, hindi matatawaran ang kontribusyon ni Yuka sa kanilang party. Ngunit sinabi ni Silk na hindi tama na patuloy silang umaasa kay Yuka ng ganito, kaya iminungkahi ni Yuka na sa susunod na boss battle, lahat sila ay sasali upang magkaroon sila ng karanasan. Gustong-gusto ng mga babae ang ideyang ito, ngunit sa ngayon, kailangan pa nilang buksan ang treasure chest na nakuha nila mula sa floor boss. Pagbukas nila, nakita nila ang napakaraming magic ores, kaya mukhang hindi na nila kailangang magmina pa. Sa buong mundo, napakapopular ng dungeon streams dahil maganda itong publicity. Malalaking kumpanya ang madalas magbigay ng sponsorship deal sa mga sikat na streamer, at sa kasalukuyan, nasa kasagsagan ng kasikatan si Yuka. Ang video kung saan tinalo niya ang steel crab gamit lang ang status effect spells ay nag-viral. Samantala, pabalik na sina Yuka at ang kanyang grupo sakay ng karwahe. Tinanong ni Yuka ang grupo kung ano ang masasabi nila tungkol sa kanilang unang misyon na magkasama. Sobrang natuwa ang mga babae dahil marami silang natutunang magagandang bagay mula kay Yuka. Para sa kanila, ito na ang pinakamagandang misyon na nagawa nila. Sa katunayan, pinag-iisipan nilang gawing opisyal na leader si Yuka ng kanilang party dahil siya ang may pinakamalawak na karanasan, at lahat sila ay nagtitiwala sa kanya dahil naging guro nila siya noon. Bagamat nagdadalawang isip si Yuka na tanggapin ang papel na leader dahil hindi niya intensyong kunin ang liderato mula kay Marina, sa huli, pumayag din siya. Ginawa niya ito para masiguro ang kaligtasan nila sa mga darating na laban. Habang nagdiriwang si Yuka at ang kanyang grupo sa kanilang unang tagumpay, ang Thunderpike naman ay nakakaranas ng matinding pagkatalo. Nag-hire si Simone ng bagong miyembro, si Cork, para palitan si Yuka, ngunit hindi pa rin niya nauunawaan kung gaano kalaki ang naging ambag ni Yuka sa grupo. Dahil dito, naipasok niya ang grupo sa Wolf Territory, umaasa na magiging maayos ang lahat. Karaniwan, si Yuka ang nagkakas ng weakening spell sa mga wolves, ngunit dahil wala na siya, masyadong malakas ang mga wolves para sa grupo. Bilang resulta, si Jamie ay sinugod at kinagat, at ang kanyang tiyan ay napuno ng sugat. Nakita ni Simone na nasa panganib si Jamie, kaya't nagmadali siyang iligtas ito sa pamamagitan ng pagputol ng ulo ng wolf. Bagamat ligtas na si Jamie, mamamatay siya kung hindi siya agad matutulungan. Sinubukan ni Simone na ipagbilin kay Camilla na mag-cast ng healing spell, ngunit sinabi ni Camilla na ubos na ang kanyang mana. Naghanap si Simone ng healing potion, at si Cork lamang ang meron nito.
Ngunit sinabi ni Cork na ayaw niyang ibigay ito dahil sinabi ni Simone noon na ang bawat miyembro ay dapat bumili ng sarili nilang kagamitan. Sinabi ni Simone na hindi ito ang tamang oras para mag-alala tungkol sa pera, lalo na't nasa bingit ng kamatayan si Jamie. Sa huli, napilitan si Cork na ibigay ang potion at ipinainom ito ni Simone kay Jamie. Samantala, maayos naman ang lahat para kay Yuka at sa kanyang grupo. Nagdiriwang sila sa isang bar, at bagamat hindi ganoon kalaki ang nakuha nilang reward mula sa quest, ang katawan ng steel crab ay nasa napakagandang kondisyon kaya't binayaran ito ng guild ng malaking halaga. Habang nag-uusap, tinanong ni Yuka si Marina at ang iba pa kung anong sistema ang ginagamit nila sa paghahati ng kita ng party. Ipinaliwanag nila na si Silk ang humahawak ng lahat ng pera ng grupo, at bawat miyembro ay binibigyan ng nakatakdang allowance. Nagulat si Yuka dahil bihira ang ganitong sistema sa isang party. Ngunit ipinaliwanag ng grupo na may dahilan sila para dito, nagsasabi silang lahat upang makabili ng sariling bahay bilang grupo. Hindi kasi komportable ang palaging magre-renta sa inn tuwing nasa lungsod sila. Naiintindihan naman ito ni Yuka at sumang-ayon sa kanilang sistema. Sinabi ni Yuka na ayos lang sa kanya kung ipagpapatuloy nila ang allowance system. Tinanong ni Silk kung sigurado ba siyang okay lang na siya ang humawak ng lahat ng pera ng grupo, dahil inakala niyang bilang isang bihasang adventurer ay gugustuhin ni Yuka na siya mismo ang humawak ng kanyang kita. Ngunit sinabi ni Yuka na nagtitiwala siya kay Silk, kaya walang dahilan upang baguhin ang kanilang sistema. Habang masaya at nagkakasundo sina Yuka at ang grupo, galit at frustrado naman sina Simone at ang natitirang miyembro ng Thunderpike dahil iyon ang pinakamalalang resulta na naranasan nila sa maraming taon. Mabuti na lang at naisalba nila ang buhay ni Jamie, ngunit napakalapit na nila sa trahedya. Sinisisi ni Simone ang lahat kay Cork, sinabayan pa siya ng ibang miyembro, tinawag si Cork na useless dahil hindi nito nagawang iligtas sila sa sitwasyon. Ngunit hindi magpapatalo si Cork sa ganitong usapan. Ipinaalala niya sa kanila na ang Direwolves ay sinusundan ang kanilang prey gamit ang amoy, kaya dapat ay bumili sila ng scent blocker bilang paghahanda sa misyon. Sinabi niyang malinaw na kasalanan ito ng party dahil hindi sila handa para sa ganitong sitwasyon. Pilit naman itong ibinalik ni Simone kay Cork, sinasabing kung alam ni Cork ang tungkol sa scent blockers, dapat daw ay sinabi niya ito sa lahat. Dagdag pa, ang halos pagkamatay ni Jamie ay kasalanan ni Cork dahil hindi siya bumili ng scent blockers para sa buong grupo. Ang gaslighting ni Simone ay matindi, pero hindi ito sapat upang malinlang si Cork. Napagtanto niyang ayaw niyang manatili sa isang grupo na hindi marunong umako ng kanilang mga pagkakamali, kaya nag-quit siya sa Thunderpike sa mismong sandaling iyon. Narinig ito ni Yuka at hindi makapaniwala na hindi pa rin natututo ang Thunderpike mula sa kanilang mga pagkakamali. Ngunit naisip niyang hindi na ito problema niya, bumalik siya sa grupo at nakinig kay Marina, na nagpaplano kung ano ang gagawin nila kinabukasan. Naalala naman ni Silk ang sinabi ni Yuka noon na mahalaga ang magpahinga ng isang araw pagkatapos ng bawat misyon. Kaya iminungkahi niyang magpahinga muna sila, at pumayag naman ang lahat. Dahil may libreng araw si Yuka, nagpasya siyang mag-shopping. Kailangan niyang mag-stock ng potions at scrolls, at kailangan din niyang gawing holy water ang mga abong nakuha niya mula sa mga undead, upang mapunan ang kanyang inventaryo. Alam niyang magiging abala siya sa mga susunod na oras, kaya iminungkahi niyang magkita-kita sila sa parehong lugar pagkatapos ng kanilang break. Biglang napansin ni Marina na ipinapakita ang mga dungeon stream highlights sa araw na iyon, at ang laban ni Yuka laban sa Steel Crab ang namumuna. Gulat na gulat si Yuka dahil kaka-upload niya lang ng video ilang oras pa lang ang nakalipas, pero mayroon na itong mahigit 5,000 views, at patuloy pa itong tumataas. Nagugustuhan ng mga tao na makita ang isang adventurer na may kakaibang trabaho tulad ng Red Mage na kaya palang talunin ng isang Steel Crab nang hindi man lang ito hinahawakan. Sinabi pa ng announcers na bantayan ng grupo ni Yuka, ang Clover, dahil posibleng sila ang susunod na maging pinakamahusay na party sa buong mundo. Nakapanood din sina Simon at ang iba pang miyembro ng Thunderpike ng stream ni Yuka, at labis silang naiinggit dahil mukhang maayos ang buhay ni Yuka kahit wala na siya sa kanila. Ngunit kahit ganoon, ayaw pa rin nilang aminin na mas malaki ang naging ambag ni Yuka sa kanilang grupo kaysa sa inakala nila. Palaging magiging haters ang Thunderpike, ngunit tila may isa pang tao na lihim na nagagalit kay Yuka mula sa malayo. Halata sa kanya ang galit dahil mukhang komportable na si Yuka sa bago niyang grupo.
Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Yuka sa guild at tumitingin ng mga quest sa notice board, naghahanap ng angkop para sa kanyang grupo. Nakita siya ng receptionist na nahihirapan sa pagpili kaya lumapit ito at nagtanong kung maaari siyang tulungan. Tinanong ni Yuka kung may mga quest bang madaling gawin para sa mga baguhang grupo ngunit may disenteng bayad. Sinabi ng receptionist na masyado siyang optimistic at hindi ganoon kadali ang makahanap ng perpektong quest. Pero, isinugest niya ang isang C-rank quest na may kinalaman sa pagkuha ng magic stones mula sa Orden Forest. Naisip ni Yuka na maaaring akma ito, ngunit nagtataka siya kung bakit C-rank ang quest na ito, gayong ang pagkuha ng magic stones ay karaniwang D-rank lamang. Ipinaliwanag ng receptionist na may isang malaking magical beast na namataan malapit sa kagubatan, kaya mas mapanganib ito kaysa sa karaniwan. Biglang pumasok si Marina sa guild, at nang marinig ang salitang, quest, agad niyang inihayag na tatanggapin na ng kanilang grupo ang misyon. Sinabihan siya ni Yuka na hintayin muna siyang ipaliwanag ang lahat bago tanggapin ang quest, ngunit sinabi ni Marina na hindi na niya kailangang malaman ang mga detalye. Kung iniisip ni Yuka na kaya nila, tiyak na magagawa nila ito. Bukod pa rito, nagawa na nila ang isang misyon sa kagubatan na iyon noon. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Yuka na ang quest ay C-rank dahil sa presensya ng magical beast sa kagubatan. Nang marinig ito, muling nag-isip ang mga babae kung dapat ba talaga nilang tanggapin ang misyon. Sa huli, nagpasya silang ituloy ito dahil naniniwala silang magiging maayos ang lahat basta kasama nila si Yuka. Sinabi ni Yuka sa lahat na ihanda na ang kanilang mga gamit at magkita-kita sila sa harap ng stagecoach pagkalipas ng isang oras upang magtungo sa kagubatan. Dumating muli ang receptionist na dala ang quest receipt. Naging interesado si Yuka sa sitwasyon, kaya tinanong niya ang receptionist kung pinlano ba nito ang lahat para maganap ito. Hindi naman itinanggi ng receptionist ang kanyang papel dito. Ang stream na ginawa ni Yuka kahapon ay nagdala ng higit sa 10,000 bagong fans, at lahat sila ay sabik na makita ang susunod niyang stream. Medyo nahihiya si Yuka dahil hindi niya inasahan na magkakaroon siya ng ganitong kalaking atensyon. Pero naisip niyang walang masama sa pagpapatuloy ng pag-stream ng kanyang mga laban dahil makakakuha ito ng atensyon para sa mga babae at magiging kapaki-pakinabang din para sa records ng guild, lalo na kung matagpuan nila ang magical beast. Habang pinag-uusapan ni Yuka ang lahat ng ito, ang misteryosong lalaking nagmamasid sa kanya ay lalong nagagalit. Nang umalis si Yuka sa guild, sinundan siya nito sa tahimik na paraan. Napansin agad ni Yuka na sinusundan siya dahil halatang halata ang taga-subaybay niya sa hindi maayos na paraan nito ng pagsunod. Kaya't dumaan si Yuka sa isang makipot na eskinita upang subukang mawala ang stalker niya. Umaasa siyang maliligaw ito, pero kahit mataba ang lalaki, mabilis itong kumilos at agad siyang naabutan. Tinanong ni Yuka kung ano ang pakay ng lalaki, at inutusan siya nitong umalis sa Clover kagad. Malinaw ang sagot ni Yuka na hindi iyon mangyayari, lalo na't siya ang leader ng grupo. Hindi makapaniwala ang lalaki na ginawang leader ng mga babae si Yuka pagkatapos lamang ng isang araw na magkasama sila, samantalang ilang beses na niyang inalok ang sarili na sumali sa grupo at lagi siyang tinatanggihan. Napagtanto ni Yuka ang sitwasyon, gusto ng lalaki na makabuo ng sarili niyang harem ng mga cute na adventurer girls, pero patuloy siyang tinanggihan ni na Marina at ng iba pa. Ang makita si Yuka na nabubuhay ang kanyang pangarap ay naging dahilan para mawalan ng rason ang lalaki. Dinukot ng lalaki ang kanyang espada at nagbanta na aatakihin si Yuka kung hindi siya aalis sa grupo. Tahimik na nagcast si Yuka ng isang snare trap sa mga paa ng lalaki, pagkatapos ay tumalikod upang umalis. Nang sinubukang sugurin ni Beo si Yuka, nadulas ito at bumagsak dahil sa trap. Nang makabalik na si Yuka sa karwahe, ikinwento niya sa grupo ang nangyari. Agad nilang nakilala ang lalaki bilang si Beo, isang taong matagal nang sumusubok sumali sa kanilang grupo. Nag-alala ang mga babae para kay Yuka at sinabing hindi nila mapapatawad ang sarili kung may masamang nangyari sa kanya dahil sa kanila. Pinawi ni Yuka ang kanilang pag-aalala, sinabing hindi iyon kasalanan nila, at idinagdag na iniwan niya si Beo na walang malay sa gitna ng kalsada kaya maaari nilang i-report ito pagbalik sa bayan. Bago makarating sa kanilang destinasyon, sinabi ni Yuka na nais niyang ulitin ang kanilang mission objective. Kailangan nilang kumuha ng 3 magic stones mula sa Orden Forest. Nang tanungin niya ang grupo tungkol sa kanilang karanasan sa lugar na iyon, sinabi ni Marina na nagpunta sila roon 2 buwan na ang nakalilipas. Ngunit ngayon lang niya naalala na wala silang nakasalubong na halimaw noon.
Napagtanto ni Yuka na ang magical beast ay malamang naroon na sa kagubatan 2 buwan na ang nakalilipas. Kung sakaling makaharap nila ito, plano niyang i-livestream ang laban upang makakuha ng mahalagang impormasyon ang guild. At kung hindi nila matalo ito, magiging mas madali ang paghingi ng tulong. Pagdating nila sa kagubatan, sinimulan ni Yuka ang stream, at nagsimula na silang maglakad papasok. Nagpa siya si Yuka na maging rear guard dahil karaniwang mula sa likod umaatake ang mga halimaw. Nag-alala si Marina para sa kanya dahil nasa pinakamapanganib na posisyon siya, ngunit tiniyak ni Yuka na kaya niyang alagaan ang sarili. Bukod sa kaya niyang gumamit ng blink step para makatakas, ang suot niyang damit ay may mataas na defense stats, kaya nitong tumanggap ng ilang atake. Nang makarating sila sa talon kung saan nila kukunin ang mga magic stone, sinabi ni Yuka sa lahat na huminto. Ramdam niya ang paparating na presensya ng isang nilalang. Biglang nagpakita ang magical beast, at ang dating kumpiyansa ni Yuka ay nawala. Ito pala ay isang Zarnak, isang high-level monster na karaniwang matatagpuan lamang sa pinakailalim na bahagi ng dungeon. Napagtanto ni Yuka na hindi sapat ang lakas ng grupo para harapin ito, kaya pinapunta niya si Silk para humingi ng tulong sa guild habang siya ang magpapaliban sa halimaw. Ngunit tumanggi ang mga babae na iwan siya, dahil alam nilang wala ring tsansa si Yuka kung mag-isa siyang lalaban. Dahil dito, tinanggap ni Yuka ang tulong nila at nag-cast ng enchantment spells sa kanila. Humarap si Marina sa frontline, ngunit mabilis siyang napaatras nang madaling winalis siya ng Zarnak. Gumamit si Yuka ng layered status effects upang pahinain ang halimaw, ngunit kaunti lamang ang epekto nito. Malapit nang maubos ang mga opsyon ni Yuka, kaya napagpasyahan niyang gamitin ang natitirang pinakamalakas niyang spell. Subalit, kailangan niya ng oras upang i-cast ito, pumayag si Marina na distrahin ang Zarnak upang makapag-cast si Yuka. Lumapit siya sa halimaw at ginawa ang lahat upang makuha ang atensyon nito habang iniiwasan ang mga atake. Kapag siya ay muntik ng tamaan, tumutulong sina Silk at Rain gamit ang kanilang magic. Salamat sa kanilang pinagsamang pagsisikap, nagkaroon si Yuka ng sapat na oras upang matapos ang pagcast ng level 5 spell, ang napakalakas at mapanirang prismatic missile. Nang matapos niya ito, agad niyang pinaputok ito diretso sa mukha ng halimaw. Sa unang tingin, mukhang hindi ito masyadong nakaapekto, ngunit maya-maya pa, nagsimulang umubo ng dugo ang halimaw, malubha na pala itong nasugatan. Nagcast naman si Rain ng isang grade 5 Thunderbolt spell upang makuryente ang halimaw. Habang ito'y paralisado, inutusan ni Yuka si Marina na putulin ang ulo nito. Agad na sumugod si Marina, inactivate ang kanyang magic sword, at habang nakabuff siya ni Yuka gamit ang isang critical attack spell, nagawa niyang maputol ang ulo ng halimaw sa isang mabilis na pag-atake. Nang matapos ang laban, bumagsak si Yuka sa kanyang mga tuhod, puno ng ginhawa at hindi makapaniwala na nagawa nilang talunin ang halimaw nang walang nasawi sa kanilang grupo. Sa bayan naman, ang mga manunood ng stream ay labis ding namangha, lalo na sa spell na ginamit ni Yuka, dahil wala pang nakakakita ng ganoong klaseng spell noon. Ngunit, laging may isang hater sa crowd, balik sa kagubatan, medyo nahihilo si Yuka dahil sa sobrang mana na ginamit niya sa laban. Pero, sa pangkalahatan, nasa mabuti siyang kondisyon. Masaya siya na naging maayos ang lahat, ngunit inamin niyang sobrang delikado ng laban na iyon para sa isang grupo ng baguhan tulad nila. Ang tanging dahilan kung bakit sila nakaligtas ay dahil sa swerte. Sinabi ni Yuka sa mga babae na papagalitan niya sila mamaya dahil sa kanilang pabigla-biglang kilos, ngunit sinabi ng mga babae na si Yuka rin ay pabigla-bigla dahil sinugod niya ang laban ng mag-isa, handang isakripisyo ang sarili. Para sa kanila, hindi iyon katanggap-tanggap, hindi maitanggi ni Yuka ang sinabi nila, kaya't napagkasundoan nilang pag-usapan ang lahat ng hinaing nila mamaya. Sa ngayon, iminungkahi niyang maglinis muna sila dahil puno sila ng pawis at dugo ng Zarnak. Habang naliligo ang mga babae sa ilog, sinimulan ni Yuka ang pag-setup ng camp at nagbalik ang mga alaala niya mula 6 na buwan na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, siya ang nagtuturo sa grupo ni Marina, at namangha siya sa bilis ng kanilang pag-a-adjust bilang adventurers. Ngunit, napansin din niya ang ilang aspeto na kailangang pagbutihin, medyo clumsy si Marina, sobrang maingat si Silk, at napaka-timid ni Rain. Sa kabila nito, nakita niya ang kanilang potensyal at alam niyang magiging magagaling silang adventurers. Kinagabihan, inihanda ng mga babae ang tent, siniguro ang fairy wood, at naglagay ng mga alarm laban sa mga halimaw.
Habang pinapanood sila ni Yuka, nakaramdam siya ng pagmamalaki dahil alam niyang magiging mahusay silang adventurers balang araw. Pero hindi niya kailanman inasahan na magiging bahagi siya ng kanilang grupo. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik ang grupo sa guild. Doon, nalaman nilang ipinatawag sila upang makipag-usap sa guildmaster, kaya medyo kinakabahan ang mga babae. Tinanong nila si Yuka kung nangangahulugan bang nasa gulo sila, ngunit sinabi ni Yuka na malamang ang pag-uusap ay tungkol sa Zarnak na natalo nila. Ang misyon ay dapat na B-rank, ngunit sa kung anong dahilan, ito'y nakamarka bilang D-rank, kaya't kailangang imbestigahan ito. Biglang pumasok ang guildmaster, si Benwood, at agad na tumayo sa atensyon ang mga babae, intimidated sa presensya nito. Lumapit si Benwood kay Yuka at sinabing ipaliwanag ang sarili. Ngunit dahil alam ni Yuka na wala siyang ginawang mali, sinabi niyang naisumite na niya ang lahat ng kaukulang impormasyon sa kanyang ulat sa guild. Hindi nasiyahan si Benwood sa ulat at humingi ng mas detalyadong paliwanag. Bago pa man magpatuloy, sinabi ni Yuka kay Benwood na itigil na ang tough guy act dahil natatakot ang mga babae. Sinubukang pigilan ni Marina si Yuka sa pagiging casual kay Benwood dahil napakalakas nito, ngunit sinabi ng guildmaster na labis ang respeto niya kay Yuka, kaya't hindi na kailangan ng formalidad sa pagitan nila. Sinabi ni Benwood sa lahat na maaari na silang umupo. Alam na niya ang nangyari sa kagubatan, ngunit gusto niyang marinig ang pananaw ni Yuka tungkol sa sitwasyon. Ipinaliwanag ni Yuka na pinaghihinalaan niyang resulta ito ng isang overflow, na nagdulot ng paglabas ng halimaw na mas malakas kaysa sa karaniwang naroon. Sumang-ayon si Benwood sa conclusion ni Yuka at agad na inutusan ng kanyang sekretarya na mag-issue ng isang emergency investigation quest upang malaman ang punot dulo nito. Parehong nauunawaan ni Yuka at Benwood kung gaano kaseryoso ang mga overflow, ngunit walang ideya si Marina kung ano iyon, kaya't nagtanong siya kay Yuka. Ipinaliwanag ni Yuka na ang overflow ay isang phenomenon kung saan may catalyst na nagiging sanhi ng paglabas ng mga halimaw mula sa dungeon. Karaniwang nakakulong ang mga halimaw sa dungeon dahil sa mana na dumadaloy sa lupa, ngunit minsan ay nababasag ang mga iyon, kaya't nakakatakas ang mga halimaw at nananalasa sa paligid. Dagdag pa ni Yuka, posibleng senyales ito ng paparating na dungeon stampede, isang napakalaking kaganapan kung saan ang mga halimaw mula sa dungeon ay sabay-sabay na lumalabas at sumisira sa mga bayan. Narinig na ng mga babae ang tungkol sa mga dungeon stampedes at ang kaguluhang dulot nito, na kumakalat sa mga bayan tulad ng isang wildfire. Kung ang mga halimaw na kasing lakas ng Zarnak ay lumalabas na, ibig sabihin, wala na silang gaanong oras. Nangako si Benwood na iimbestigahan ng husto ang sitwasyon upang masiguro ang kaligtasan ng lahat. Ngunit bago iyon, humingi siya ng taos-pusong paumanhin sa grupo dahil sa pagkakalagay nila sa ganitong peligro. Sinabi ng mga babae na hindi na kailangang mag-sorry ni Benwood dahil ligtas naman silang nakabalik. Gayunpaman, aminado silang kung wala si Yuka, malamang ay hindi sila nakaligtas. Kahit na si Yuka ang nagdala ng malaking bahagi ng laban, ipinakita ng kanilang livestream na ang mga babae ay mahuhusay na mandirigma rin. Bilang gantimpala sa kanilang mahusay na pagganap laban sa Zarnak, sinabi ni Benwood na ipopromote ang lahat ng miyembro ng grupo sa C-rank. Gayunpaman, ang kanilang promotion ay nakadepende sa tulong ni Yuka dahil siya ay isang A-rank adventurer. Naguluhan si Yuka sa sinabi ni Benwood dahil ang alam niya, B-rank lamang siya. Dito sinabi ni Benwood na siya rin ay ipopromote. Nakita ng lahat ng nanood ng livestream ang mataas na antas ng prismatic missile spell na ginamit niya laban sa Zarnak, kaya malinaw na karapat-dapat si Yuka sa promotion. Simula ngayong araw, si Yuka ay opisyal ng A-rank adventurer. Pagkatapos ng pag-uusap, bumaba si Yuka at ang grupo upang uminom at magdiwang ng kanilang promotions. Habang magkakasama, inilabas ni Yuka ang bag ng mga coins na nakuha nila bilang gantimpala para sa kanilang quest at iniabot ito kay Silk upang bilangin. Nang buksan ni Silk ang bag, nagulat siya dahil hindi pa siya nakakakita ng ganoon karaming gold coins sa isang lugar. Ipinaliwanag ni Yuka na kahit na orihinal na D-rank ang quest, dahil sa hirap nito, tinrato ito bilang B-rank quest, kaya mas malaki ang naging bayad nila. Inilabas ni Silk ang lahat ng coins mula sa bag upang bilangin, ngunit napansin niya ang isang piraso ng papel sa ilalim nito na may pangalan ni Yuka. Iniabot niya ito kay Yuka, at nang buksan niya, nalaman niyang ito ay isang sulat mula kay Benwood. Humihingi ng paumanhin si Benwood sa lahat ng pinagdaanan ni Yuka at ng kanyang grupo.
Kasama ng sulat ay isang platinum coin bilang maliit na bonus para kay Yuka. Ang platinum coins ay napakahalaga, kaya't idinagdag ni Yuka ito sa pondo ng grupo. Matapos mabilang ni Silk ang lahat ng pera, masaya niyang ibinalita sa lahat na sapat na ang kanilang pera upang makabili ng bahay. Sa sobrang tuwa ni Marina nang marinig na kaya na nilang bumili ng bahay, napatalon siya sa excitement at aksidenteng natapon ang mga coins sa mesa. Natuwa rin si Silk na narating nila ang kanilang financial goal, ngunit medyo nakaramdam siya ng kaunting guilt dahil alam niyang ang tanging dahilan kung bakit nakalikom sila ng ganitong kalaking pera ay dahil kay Yuka. Ngunit sinabi ni Yuka kay Silk na huwag niyang isipin ito sa ganoong paraan. Ipinaliwanag niya na ginawang leader siya ng Clover, at natural lamang para sa isang leader na gawin ang lahat para sa kapakanan ng grupo. Kaya kahit na malaki ang naging bahagi niya sa pagkita ng perang ito ay pag-aari nilang lahat. Nagpatuloy ang kanilang selebrasyon hanggang late sa gabi. Sa isang punto, tinanong ni Rain si Yuka kung may pangarap ba siyang gustong matupad. Nagulat si Yuka sa tanong, kaya't nagtanong siya kung may dahilan bakit iyon ang naitanong ni Rain. Ipinaliwanag ni Rain na ngayon na naabot na nila ang layunin nilang makabili ng bahay. Gusto niyang malaman kung ano ang pangarap ni Yuka upang matulungan nila itong matupad. Dahil dito, sinabi ni Yuka na ang kanyang pangarap ay makapasok at maabot ang pinakalalim na bahagi ng Achromatic Darkness Dungeon. Nang marinig ito ng mga babae, halos masamid sila at napluwa ang kanilang inumin sa gulat. Ang dungeon na iyon ay literal na pinakamapanganib sa lahat. Taglay nito ang isang artifact na tinatawag na Abyss Gate, na isang direktang daan patungo sa Underworld. Ipinaliwanag ni Yuka na ang Abyss Gate ang dahilan kung bakit gusto niyang sakupin ang Achromatic Darkness. Tinanong ni Rain kung balak ba niyang dumaan sa Abyss Gate kung makarating siya roon. Ngunit ipinaliwanag ni Yuka na hindi niya balak dumaan dito. Nais lang niyang makita kung ano ang Edge of the World. Ang tiyuhin niya ay minsang sinubukang pasukin ang dungeon at maabot ang Abyss Gate, ngunit hindi ito nagtagumpay. Lumaki si Yuka na naririnig ang kwento ng kanyang tiyuhin kaya naisip niyang gusto rin niyang subukan ito balang araw, kahit alam niyang malabo itong mangyari. Nagustuhan ni Marina ang pangarap ni Yuka, kaya iminungkahi niya na dapat nilang gawing layunin ng buong grupo ang pagpasok sa Achromatic Darkness upang tulungan si Yuka sa kanyang pangarap. Sinabi ni Yuka na hindi ito ganoon kasimple dahil napakadelikado ng dungeon na iyon. Kailangan ng pahintulot mula sa gobyerno upang makapasok, at kailangang i-rank party ang grupo para makakuha ng approval. Kahit na ganoon, gusto pa rin ni Rain na gawing layunin ng grupo ang pangarap ni Yuka. Sinabi niyang gusto niyang maging susunod na goal ng kanilang grupo iyon. Sumang-ayon ang lahat at nangakong magtatrabaho ng husto upang matupad ang pangarap ni Yuka. Ngunit alam nilang hindi ito mangyayari sa malapit na hinaharap. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy na tumataas ang kasikatan ng Clover Streams. Sa kasalukuyan, live silang naglalaban sa isang undead hand, at salamat sa kanilang perpektong teamwork, nagawa nilang talunin ito gamit ang lightning spell ni Rain at isang rock scroll mula kay Yuka. Natapos ang kanilang stream, at kumaway sila sa kanilang mga fans. Mahal na mahal sila ng lahat sa guild, maliban sa mga miyembro ng Thunderpike, na labis ang inis sa kung paano naging sobrang popular si Yuka. Iniisip ni Barry na mukhang kahanga-hanga lang si Yuka dahil nasa isang team siya ng mga baguhan. Ngunit narinig ni Simone na si Yuka ay kamakailan lamang na-promote sa A-rank, kaya malamang, talagang magaling siya. Bukod pa rito, hindi naman si Yuka ang pinakamalaking problema nila ngayon. Ang Thunderpike ay sunod-sunod na nabibigo sa kanilang mga misyon, at iniisip ni Simone na ito'y dahil sa mga bagong miyembro na kanilang hinahire na lagi namang walang kwenta. Sa katunayan, wala sa kanila ang tumatagal ng higit sa isang araw sa grupo. Pero, hindi naman siguro dahil may problema sa kanilang team, di ba? Habang pinag-uusapan ng kanilang team, tinanong ni Simone kung nasaan si Jamie. Ipinaliwanag ni Camila na si Jamie ay hindi sumama dahil wala itong gana uminom. Naiinis si Simone dahil simula noong misyon kung saan muntik nang mamatay si Jamie sa pag-atake ng lobo, palagi na nitong pinapabagal ang grupo. Samantala, si Jamie ay nakakulong sa kanyang kwarto, paulit-ulit na pinapanood ang mga livestream ni Yuka sa loob ng maraming oras. Unti-unti nang na-realize ng mga miyembro ng Thunderpike na mas naging kapaki-pakinabang si Yuka kaysa sa inakala nila. Dahil dito, nag-isip si Simone na ang dahilan ng pag-quit ni Yuka noon ay ang mababang bayad niya, kaya baka pwede nilang itaas ang cut niya. At para mabalanse,
Pwede nilang bawasan ang bayad ni Jamie dahil hindi naman ito nagagawa ng marami kamakailan. Ilang oras ang lumipas, dumating si Yuka at ang kanyang grupo sa guild upang iulat ang tagumpay ng kanilang misyon. Ngunit bago pa man sila makapasok, nakita nila si Simone na naghihintay sa harap ng pinto. Ang makita si Simone muli ay nagdulot ng inis kay Yuka, kaya't sinabi niya sa mga babae na pumasok na sa loob nang hindi siya kasama. Pagkatapos, tinanong niya si Simone kung ano ang kailangan nito. Diretsahang sinabi ni Simone na binibigyan niya si Yuka ng karangalan na muling sumali sa Thunderpike. Hindi makapaniwala si Yuka sa narinig, pero sinubukan siyang manipulahin ni Simone sa pamamagitan ng pagpapaalala na ang pangarap ni Yuka na makita ang Abyss Gate ay posible lamang kung bahagi siya ng isang A-rank party tulad ng Thunderpike. Dagdag pa niya, mula nang umalis si Yuka sa Thunderpike, hirap na silang tapusin ang mga misyon. Kaya't sinabi ni Simone na responsibilidad ni Yuka na bumalik at ayusin ang mga bagay-bagay. Tahimik na pinakinggan ni Yuka ang lahat ng sinabi ni Simone, ngunit sa huli, wala siyang pakialam. Bagamat magkaibigan sila noong kabataan nila, wala na iyong halaga matapos ang lahat ng kawalang respeto na ipinakita ni Simone sa kanya. Sinabi ni Yuka na wala siyang balak na muling sumama sa Thunderpike at iniwan si Simone upang magduse sa mga naging resulta ng kanyang mga aksyon. Habang papasok si Yuka, pinanood siya ni Beo, at tila may masamang balak itong naiisip. Pagpasok ni Yuka sa guild, sinalubong siya ng mga babae at tinanong kung ano ang nangyari sa lalaking nasa labas. Ipinaliwanag ni Yuka na si Simone iyon, ang leader ng kanyang dating grupo. Nang marinig ito ni Marina, agad siyang nag-alala na baka sumama ulit si Yuka sa Thunderpike, ngunit sinabi ni Yuka na wala sa mundong ito ang makakapilit sa kanya na bumalik sa gulong na iyon. Pagkatapos nito, nagtungo ang grupo sa reception desk upang iulat ang kanilang misyon. Pagkatapos, magdidiwang sila kasama ang ilang inumin. Ito ang pagtatapos ng episode 3. Huwag kalimutang mag-subscribe upang hindi mapalampas ang susunod na bahagi.